So ayan, makikita natin guys. So hindi po gumagawa siya ng yelo. Ayan, okay. So pagkabukas natin, titingnan natin ang reason bakit po hindi gumagawa ng yelo itong ice maker. Magandang araw sa inyo lahat at welcome po sa STOE channel. So ngayong araw na ito, meron po tayong gagawin na Toshiba ice maker. So samahan nyo ako ngayong araw na ito. So ito guys, ito yung ating gagawin na Toshiba na ice maker. So kung titingnan natin, water dispenser ito with ice maker. Actually, dito po yung water dispensing, and then dito po yung ice sa side na ito. So ayan guys, binuksan ko na, pinaandar ko na siya. Ang problema kasi dito, wala pong lumalabas na malamig na tubig. So buksan natin guys, para makita po natin yung loob. So ayan yung ice maker nito guys, ito. Ito po yung ice maker niya. Ayan. And then dito naman po yung tubig na malamig. So ayan. So dito naman yung lagayan ng yelo, yung napo-form na yelo. Dito naman po nilalagay. Okay. And then meron din po siyang hot water. Ayun naman po ang kanyang hot water chamber o yung lagayan ng hot water. Umaandar po ang compressor natin, ayan guys, pero hindi po lumalamig. So wala pong lamig itong evaporator niya. So yan po ang sosolve natin guys. Okay, so bubuksan muna natin ito para hindi masyado mahaba ang video, para makita nyo rin yung loob kung paano po gumagana itong ating water dispenser with ice maker. Tutulak ng ice para dun palabas, para lumabas. And then ito yung evaporator niya. Kapag ang complaint ni customer, hindi nagpo-produce ng yelo at wala ring malamig na tubig, paandarin nyo yung unit. Pagkatapos, hawakan nyo itong evaporator. Kapag ang evaporator, guys, umiinit ito, instead na lumalamig, umiinit po ito. Pagka hinawakan yung ganyan at umiinit, ang sira po niyan ay electronic bulb. Ang electronic bulb nito, ganito siya. So ganito yung electronic bulb niya. Ito ang kadalasang sira. Ito po matatagpuan dito sa loob nito. Yan, dyan. Pagka ito tinanggal natin, kunwari tanggalin natin guys, yan. So dito po siya located, ganyan po yan. Ayan. So ito po ang sira, papalitan natin to, and then magsi-system replace tayo. Okay na po ang unit. So ito yung luma na parts, ito po yung bago. Ipapakita ko sa inyo ngayon kung paano ko na-determine na ito po ang sira, itong switch valve. Okay, so ito pong switch valve guys, ang trabaho po nito, gumagana ito kapag ka po para humiwala yung yelo dun sa ating evaporator. So ipapakita ko sa inyo, buksan ko muna ito guys. So ito guys yung ating evaporator. Ayan. So ang trabaho nitong ating switch valve is para humiwala yung yelo na nakadikit dito, kasi magpupuno po ng yelo itong mga finger na yan. Yung 8 finger na yan. So magiging yelo po siya. So trabaho po nitong ating switch valve is papuntahin po yung refrigerant
na galing dun sa compressor, instead na papunta siya rito sa ating condenser, papupuntahin po dito para bumitaw yung yelo. Yan po ang proseso niya. So makikita natin dito po siya nakakabit. Dito po yung ating discharge line, papasok dyan, and then lalabas po dito. Kapag ka nag-open itong ating valve, ayan guys, nakaganyan po yan eh. Ayan, pag nag-open itong ating valve ito, yung refrigerant pupunta po rito at dediretso dun sa ating evaporator. Then magpo-produce po siya ng init, bibitaw ang yelo. So kaya po ang na-determine ko kung bakit nasira po ang switch valve na ito is dahil po sa nung pinaandar ko yung unit, inobserbahan ko, instead na lumambig itong evaporator dahil umaandar ang ating compressor, umiinit po siya. So yun po isa sa sign na makikita natin kapag ka nasira yung switch valve. Okay? Isa pa po, since na natanggal na natin tong switch valve, ayan. So ito po ang direction po ng refrigerant is dito po pumapasok and then dito lumalabas. Kapag ka po ito po ay valve na normally close, ibig sabihin kapag normally close, pagka wala po siyang supply na kuryente, naka-off itong valve. So ito po pwede nating matest, 220 volts po siya. Ayan, makikita natin. Pwede po natin itong idirekta sa outlet natin na 220 volts para makita natin kung itong valve ay nag-go on and off. And then at the same time, susukatan natin ang resistance. Pagka po may resistance ito, so ibig sabihin ang ating coil ay buo. Pero sa kaso po nito, isa po sa reason bakit ko na-determine is yung kanina sinabi ko sa inyo na yung kanyang evaporator instead na lumamig ay umiinit. So para ma-confirm natin, tatanggalin natin tong switch valve and then hipa natin ito guys, itong in niya. Pag hinipa natin to at lumabas dito ang hangin, so ibig sabihin defective po siya. Kasi normally open nga po, normally close nga po siya. So ibig sabihin, kapag ka walang supply na kuryente, close si valve. And then kapag ka nagkaroon ng supply ng kuryente, open si valve. So ito po, papakita ko po sa inyo kasi since na nandito na yung bago nating pyesa. So ipapakita ko po sa inyo, gagamit tayo ng compressor. Hangin ng compressor. So ito guys, at naikabit na natin itong ating switch valve. And then ipipressure test na natin ito. Pagkatapos pag wala na pong leak, iba-vacuum natin. Okay, so mamaya after po ng vacuuming, magkakarga tayo ng refrigerant and then check natin yung result. So ito po yung luma. Kung nagbago na yung performance nito, malalaman pa po natin mamaya. So ayan guys, at makikita natin na nagkarga na tayo ng konting refrigerant, initial charging. And then paandarin na rin natin tong ating water dispenser. So ayan, makikita natin guys na nagyayelo na po yung ating evaporator. Ayan, so meaning okay na yung ating evaporator. Hintayin na lang po natin na makapag-form ng ice ito. Nasolve na yung problema natin doon sa sa ating switch valve. Ayan. Hindi ba? Ngayon, obserbahan natin kung makakabuo tayo ng mga yelo para po maisarado na natin ito. At sa tingin ko guys, since na nagyelo na yung ating evaporator instead na umiinit, ay palagay ko po okay na po ito. Tayo lang po natin makapag-form ng yelo.
Okay guys, after ilang oras ng ating testing, so successful itong ating repair na water dispenser with tube ice maker. Ayan, so makikita natin marami na tayong nabuong yelo. Confirmation na talagang okay na po yung ating unit. So ang gagawin natin, isasara na natin ito guys. Isasara na natin and then continuous testing. Pero okay na po ito. Successful po ang ating ginawa. So yan po yung ating pinalitan na switch valve. Tinasara na rin natin yung ating access valve. So okay na po ito guys. At sana po ay nakapag-share po ako sa inyo ng bagong kaalaman.